Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Hi guys! For today's video, mag-host tayo ng concert sa University of the Assumption. So, on the way to UA! Hi guys, mag-vlog ako! Hi Garnet! Kasama ko ang host! Yes, let's Yes. go guys. Hi! Si Ira! Oh, hi Ira! Hi guys! Kasama ko ngayon si Sir Melvin. Siya yung kasama ko nag-host for the past 3 years sa UA Students Night Concert. Isa siya sa mga sought after events host. Diba? Sir Melvin, saan ka na ngayon? Nag-host. Chika mo naman sa kanila. Actually, mostly mga social events, mga wedding, but I also handle corporate events, pageants. Ayan, concert with you for 3 years, For Miss Sarah. 3 years. Kanina, nakita ko siya sa hallway. Sabi ko, kala ko artista. Grabe, ako lang. Kasi yung salamin niya. Tsaka alam nyo for 3 years kasi, nakita na namin nag-glow ang isa't Oo. isa. Kaya nakikita namin yung difference. Sir Mevs, 3 years na tayong nag-host ng concert ng UA. Nag-start tayo sa Bounce Back. Back to back. Tapos ngayon, Elevate! So dahil Elevate yung team nila, Sir Melvin, sa 3 years na yon, paano nag-elevate yung life mo as a host? Of course, nung first natin, so I Oo. think that's Bounce Back. Yun yung Bounce Back, after yes. pandemic. Mm-mm. So, sobrang naapektuhan kasi ang event industry during that time. So, I think yun yung parang similar to the theme na Bounce Back. So, parang Oo. bounce back din yung career ko as an event host. Kaya- Nagsa-start ka rin ba nun mag-host? Actually, hindi naman. Parang nag-host na ako since 2018. Wow! So, Nag-bounce back pre-pandemic. host kasi tayo 2023. 2023, yeah. Oo, so ang tagal mo ng host. But during those time, parang hindi pa siya talaga yung something na akala kong, side Magiging- hustle. Yes. Kasi parang ano lang siya, parang hobby lang, ganon, Yes. during that time. And then, siyempre, may full-time job. Job. Alipin tayo As a- sa lobby. Yes! di ba? As an educator, Sister Babs, Oo. actually nakasama ko siya when I was still teaching as a senior high school teacher. Dito Yeah, rin sa here sa UA. Kaya gusto ko rin i-share yung kwento niya sa inyo. Kasi for sure, Sir Melvs, marami sa mga nanonood yung mga aspiring hosts, Yeah. craft nila. Very artistic na tao ni Sir Melvin, guys. Wow. Pag nag-OOTD yan, ang dami niyang mga pinipare sa damit niya. Kaya dati plain lang ako. Ngayon, na-pressure ako sa kanya. Ang dami mga accessories, Oo, di ba? meron na siyang tie, meron siyang pin, meron siyang bracelet. scarf, ayan. Yes, pati yung mga nilalagay dito sa tenga, gano'n. Tapos nakita ko rin siyang nag-elevate magsimula Yeah. nung nagsa-start kami. Kaya I really wanted to share it with you guys. Kasi kung makikita niyo sa socials ni Sir Melvin, ang dami niya ng mga ginagawa. Di ba, Sir Mel? Wala na rin akong pahinga. Naghahanap, dati guys, naghahanap pa siya ng pahinga. Para ngayon, hindi niya na hinahanap yun. Marami na siyang pera. Charet. Hindi naman. So, Sir Melms, yung mula 2018 to 2023, that was 5 years. Paano mo naisip na, ano yung sign mo na, hindi magtutuloy-tuloy ako? Like, back to back na to. Kasi yun yung second year namin na mag-host, back to back. back to Ano back. yung naging sign mo na, hindi tutuloy ko na tong hosting? I think kasi since I am receiving a lot of compliments din sa lahat ng mga parang mapa-client man, mapa-guest. And during that time kasi wala pa akong Facebook page kasi parang going 2 years pa lang Yes. yung Facebook page ko. So follow niyo yan guys, host Yes, Melvin. ito siya! And then doon ko na-realize na parang baka dito din talaga ako magaling. And then Oo. parang, yun yung one thing na parang na-validate ko at vina-validate sa akin ng ibang tao. Kasi Aww. usually, especially hindi pa ako na nagpo-post ng mga gigs, Yes, mga ganap. very low-key siya. Yeah, ang nangyayari lang is parang pag mag-i-inquire na client is, guest po ako dun sa event na hinost nyo. So usually yung referral siya. So doon ko na-realize na hindi lang pala yung client na yun yung market ko. And at the same time, there are potential din
na possible clients in the future dun sa mga hino-host ko na Host event. So events. parang every time talaga na nag-host ako, I really give extra effort to make the event very smooth, very lively. Lively. Ayun, may mga nakita mo, may mga pasayaw-sayaw pa Yes! kami. Alam di nyo ba? Hindi ko to nakita sa mayaw nung nagtuturo kami. Pero nung nag-host Oo. siya, guys, It's may really- dance step pa. May mga At kusot. 360 major turn pag-host, Oo. ibang personality pag-teacher. Alam nyo ba, pagka-chat ko to, kulang na lang wala kaming pag-usapan, Oo. guys. As in, sobrang plain niya. Tapos pag kasama ko siya sa stage, imagine, Sir Melvs, every year, once lang talaga kami nagkikita every year. Yeah, every concert. Every diba? concert lang. Tapos, ang chance lang namin, lalo nung first time namin mag-host, never pa kaming nag-usap. Tapos, nag-meet kami morning yon before lunch. Tapos, yun na yung time namin para mag-build ng rapport. Yeah. Tapos, pagdating namin sa stage, hindi ko rin in-expect. Para kami Sobrang smooth, close. di ba? Oo. Hindi man niya kilala yung love life ko. Wala kaming alam na Oo, personal. wala. Tapos, naghugutan kami. And then, last year, that's why I wanted to do this vlog. Kasi last year, this is just a manifestation. Imagination lang natin to last year. Actually, last year din was a great experience. And then, nangihinayang kami na parang sayang dapat na-document sana natin, na-vlog natin. Na-vlog or natin. what. Kasi ngayon, it's different, Sir Yeah. Melvs, diba? Nung nagsa-start kami nag-hosting, hindi pa ganun kadami yung mga content creators. Ang usual na ginagawa lang namin, parang picture lang. Pictures lang. The events, Stories, diba? ganun Stories. Tapos ngayon, we realize na the market is changing. Yeah. And then, knowing him, napakadali niyang kausap, guys. Tapos, ternuhan niya pa yung theme ninyo sa event. Hindi, lahat daw OOTD niya. And I think ngayon din, Sir Mas, nakikipag-partner ka rin sa mga ibang events. Like, si Cusinegro. Hi, Mark! Cusinegro. Yan, pag naghahanap kayo, guys, ng isang event, ano ba tawag? Event management team? Yeah, or planner. Planner. Yung Cusinegro, may catering siya, tapos may host na siyang kasama, tapos may dancing, Dancing staff. kasama dancing ko sila. staff. So, nakikita ko sila trending, tapos sunod-sunod yung mga usually sa atin, di ba, when we do events kasi, Sir Mel, sometimes we're looking for reliable people. Yeah. Ang hirap kasi ngayon, yung maraming nagpo-post, pero we're not sure if they can give us the quality that we want. Pero sila, I highly recommend them, guys, kasi na-meet ko na sila sa mga events. So, naging guest na rin ako ng mga events nila. Sir Melvs, yun nga, dahil last year, nag-start ka pa lang nung page mo last year, di ba? Parang medyo Yeah. nagsa-start Parang pa lang bago pa siya, lang, bago oo. pa lang. So, sa span ng 1 year na yon, ano yung mga nag-elevate pa sa buhay mo as a host? Actually, yun nga, the page is growing. Right now, I think I have 2,000 followers Wow! sa page. And, syempre, I started na, ang tawag dito, yung mga documents and all to, of course, nung una, syempre, parang darating lang, Darating hindi lang, something. mm-mm. Pero since parang mas nagiging regular na siya, I started to like register na sa DTI, sa BIR, syempre to pay taxes. As a valid citizen siya. Di ba? Parang ganon. And then, yun nga, dun sa mga move ko na yon, nag-elevate siya in a way na I can also accommodate now mga private companies na nag-hire ng events, especially when they need for mga corporate mga events nila. Oh. Parang ganon. So, sir, meron na siyang ina-host na birthday. Iba-ibang age yun, guys. Yeah, May from 7. kiddie party to debut Tapos mga to 60th, 70th oo, birthday. Iba-iba yun. Lahat. Nakikita ko. Sir Mev, so far, ano yung favorite mo dun sa mga hostings na yun? Favorite ko ang wedding. Talaga Yeah, ba? kasi I get to experience yung parang aside from me giving color to the program of the couple, I get to know them also how they the love story started. And alam mo ba, miss, like sometimes parang I'm thinking na, you know what, sa tinagal-tagal ko nang mag-host ng event, hindi pa ako naging bisita sa isang wedding event. Really? Yeah. Sorry, Sir Mev, hindi rin ako ikakasal. Even wedding ng ate ko, ako yung nag-host. So, hindi mo talaga na-experience ang sarap sa feeling Yeah, ng guest naging ka sa entourage or what. Oo. Usually ako yung Punong abala. Punong abala, Oh. ganon. And ayun, pinaka-favorite ko ang wedding kasi nga parang I get to know different stories ng couple, how they met, ganon. Meron pa talaga na parang sobrang surreal ng love story nila. Oo. Like parang they just pinakilala lang sa ganito and then look at this, may love pala sa mga ganong start, di So, ba? nai-inspire ka Nai-inspire rin. ako na one day sana ikasal din. Hello! Paano yun, sir? Wala ka ng oras. I can wait time. Sino ba siya? Meron ba? Wala. Wala nga eh. So, yun yung favorite mo.
no, na ano. Pero Sir Mebs, ako kasi, fina-follow ko rin siya sa socials. Though hindi kami nag-uusap, nakikita ko how busy he is. Sobrang updated din niya. Oo, kasi nakikita ko siya, educator pa rin siya, and then nag-host siya, and then nag-gym siya, tapos minsan nag-shoot siya, model, and something. Minsan siya rin yung kumukuha ng picture. Sir Mebs, how do you make time? Knowing na tumatanda tayo, pababa ang energy namin, guys. Pero siya parang na-maintain niya. So, paano mo na ma-manage lahat yun? I think it's a matter of how you love doing these things, ganun. Especially sa hosting, parang it is something na parang I am really willing to do every day. Talaga. Parang Actually, ganun. guys, sa puntong to, everyday siyang nag-host. Diba? Ayun. Yung nga medyo parang Oo. hoarse voice. Hoarse voice siya, hindi siya Nagising nagsasalita. ako ngayon na Tapos ayun, parang meron kasing pagod na fulfilling. Iba yung pagod na draining. Parang ganun, Okay, diba? so yung hosting? It's a pagod na I am fulfilled kasi parang especially kapag ending time na, alam mo yung papasalamatan ka ng mga client. Oo. Especially, you will really validate na you did well kapag even the guests, like, they will stop by sa'yo and then, uy, ang galing-galing mo mag-host, parang ganun. So, yun yung sinasabi ko na, ito yung bagay na kailangan ko i-pursue kasi parang dito ako nakikita ng mga tao. This is where I feel seen, I feel heard as a host kasi. Diba? So, ayun. And actually, I was very thankful because just like, look at UA, diba? For 3 years. For 3 years, mga repeat. guys. So, Repeat kami. Kahit hindi naman kami performers, we feel like we're Yeah. performers. Dahil na ngayon, alam niyo ba guys, nung nag-start kaming mag-host, hindi pa kami nasa hotel room. Ay! Hindi, wala naman kaming complaint, pero ibig ko sabihin, we're very grateful na kahit kami, nag-elevate yung experience namin. Kasi before, we see ourselves na parang we're not that professional pa sa hosting. So yun, Sir Melbs, kaya I wanna share the story of Sir Melbs din dito sa channel ko. Kasi guys, as in nag-elevate siya, we started dreaming of this when we started hosting. We're just talking about these things na ganito, ganyan. Tapos ngayon, pag nakikita ko siya sa TikTok, ang dami nang nagla-like, nag-voice over siya. mga basher na rin. Sikat na siya! Yun, tapos yung parang natutuwa ako kasi at some point, nakita ko na nagsa-start siya as a host. So guys, kung gagahanap kayo ng host for any occasion, sa follow Sir Melvin, alam niyo pa yung gusto ko sa kanya, very low-key siya. Kahit na may mga nagpe-praise sa kanya sa hosting niya, hindi ka gano'n, no, sir. Hindi ka masyadong nagpo-post ng mga feedback and all. Ang pinopost niya yung mga events mismo. So you can really see na ito yung vibe na gusto niya for wedding. Tapos low-key siya, guys. Hindi siya nasa-stress. Kalma lang siya pag may event. Kagaya ngayon. Subtle lang talaga, oo. Tignan mo I think ngayon. that's one way na parang sa events din. Isa sa mga technique doon to parang minsan kasi di mo maiwasan na may mga parang problems na may encounter during the program. But you have to make sure na subtle lang yon, na hindi siya visible sa mga guests, especially the client. As long as na parang masasolve siya. Ganun ba? Biglang wala pala yung ganito, biglang nagkaroon ng change. Ganun. So, parang the art of being calm. Calm, ganyan siya. Kahit ngayon, kahit wala siyang nararamdaman na stress, hindi siya aligaga. It shows na sanay na rin kasi siya sa events. So yun yung Sir Melbs, yun yung sa personal life ni Sir Melbs. Ngayon naman Sir Melbs, dahil 3 years na tayo, nag-host ng concert, it's time for us to look back kasi hindi natin na-upload yung mga pictures. Repost lang kami dati, guys. And then we realized na this is really a history. This is really a memory for us. Kasi dito lang kami nagmi-meet. Dito lang namin nakikita yung mga kakilala namin, nakakamit ng new friends. So, it's time for us to reminisce from Bounce Back to Back, Elevate. Sir Mel, sa tatlong yon, ang dami na nating na-meet na OPM artists. Sino sa mga naging guests ng UA Students Night ang pinaka-favorite mo? Oh, I think pinaka-favorite ko yung The Ridleys. Oh, we're stressing! And especially when we got the chance to talk to them. Oo. Parang nalaman din natin how they started. Tapos talagang from then, as in, naging playlist ko na sila. Up until now, sobrang favorite ko yung mga songs nila. And then I see them performing also sa mga different schools. Talagang na-maintain. So isa sila sa mga pinaka tumatak sa akin. Though
syempre iba, like, very known talaga sila sa mainstream, Oo. no? Like, sina Adi, ganyan, Yeah. na nakasama na rin natin. Pero yung The Real List talaga, parang sila yung during that time na hindi ko talaga sila kilala. Parang sila yung newfound OPM band. band na after the concert, talagang mayroong, alam mo yung after effect or Oo. what, I don't know how to... Ako din, favorite ko rin sila. Lalo na yung song na Aphrodite. Yeah. Tsaka Meaningful Silence. Starting out slowly and then don't you know that this is good? With the stars you wander around, we follow you wherever you are. Your voice sings songs that are in song. Find those who know that time is so now. The galaxies when I look in your eyes and I can't speak at all, can't speak at all. Since you're Aphrodite in disguise, so hiding from me. Someone so divine, can't breathe, no, I can't breathe at all. If I go So, nung time na yon, isa rin yung sa memorable sa akin yung... And, sige, yun yung sa Bounce Back. How about last year, back to back? Sino yung pinaka nagmarka sa iyo last year? Last year, actually, yung pinaka inaabangan, parang si JK. Yes. Kasi parang na-witness ko siya dun sa The The Voice Voice, Kids. yeah. Tapos parang napapanood ko rin siya, syempre online. Pero sobrang actually wala akong masyadong video nung Kay JK. nung kay JK. Kasi Kasi nanonood I really want to kami. savor the moment of how he performed siya, on no? stage. Gwapo. Sobrang gwapo, ang galing. Walang nasayang na minute sa performance niya. I would say na parang nasa harapan kami, Sir Nebs. Hindi kami nag-video, hindi kami nag-hosting. As in, nanood kami Yeah. the entire, ano niya, no? Yung entire time niya. Nung time na parang naglo-look back na ako sa mga videos ko. Ba't parang kay JK? Kumakanta kasi Oo, kami. ang galing. So, siya. Siya yung pinaka last year. This year, hindi pa namin alam kasi before Oo. ko. Sino yung inaabangan mo this Ang year? inaabangan ko syempre yung kasama din sa mga playlist ko. Ayan, si Rob din. Yan, kasama siya doon. Si Jed. Baruelo. Oo, yeah. So isa rin siya sa mga... Inaabangan Actually, parang sumisikat yung mga kanta nila din sa TikTok. Yeah. Siyempre, yung mga classic na mga idols natin, di ba? Like Orange and Lemons. Ako, sige sir, ako naman, same kami ni Sir Mels, kung sa Bounce Back,
I like the read list din. Pero I also enjoyed Mayonnaise. Yeah. Yung video ng Mayonnaise, talagang as in, yung mga kasinistisya, yung tayo na lang dalawa. Pag pinapanood ko yun din yung na-realize ko. Hindi rin ako ma-video pag mga events, ine-enjoy ko lang. Pero nung binabalikan ko yun, Sir Mel's, nabitin ako. Parang sana pala tinuloy ko yung video kasi pag gusto ko siyang balikan, bitin siya. Yun, yung The Read List kasi very calm, very chill. Yung Mayonnaise talaga, as in yung mapaparock ka talaga. Party talaga, diba? Imagine, lalo na nung time na yon, kakagaling lang sa pandemic. So talagang hype pa ang lahat. So yun yung isa. Tawag dito, tayo na lang dalawa, sana magustuhan. Last year naman, same. I really enjoyed the performance of JK. Masasabi ko talaga na isa siyang total performer. Sobra. As in, alam nyo guys, parang kung ano yung naririnig mo sa kanya sa audio, sa mga music niya, ganun na ganun sa live. Tsaka yung parang ano rin talaga, parang magkakaroon ng change persona on stage. Kasi nasa stage tayo no, nung i-introduce na natin siya. Makikita mo siya na parang very calm siya, ibang tao, parang gano'n. Pero once na umakyat na siya ng stage, Grabe yung emotion. core, at saka yung core niya, Sir Lance. Alam niyo ba guys, kumakanta siya, meron siyang mga moves na, bakit ang sexy? Bakit nakabit? Alam mo yung parang I think last year, he's just wearing a plain shirt, plain shirt diba? lang, plain pants, tapos wala siyang ayos sa hair. Siyempre, as in, parang normal lang na parang wake up length siya. Pero grabe, lalo na pag nasisinagan siya ng mga lights, ang gwapo niya. And also, last year, I would say na ang grabe rin naman yung energy ng Cup of Joe. Sobra. Sobra! Yun yung performance na kung 100% yung energy natin, sila 200. Lalo na yung mga vocals nila, no? Sir Mel's, hating gabi na yun. Oo, and actually, if given the chance, I really want to see them perform again. Especially may mga bago silang mga songs ngayon, no? Na gusto kong marinig online, in person, Oo. because I already witnessed them performing. Oo. Siyempre tayo, the privilege of being host, di ba? Yes, No, thank backstage you. pass. Lalo na yung nung nag-perform sila, as in sayaw, headbang, grabe yung energy nila, tapos ang dami nilang kinanta nun, Sir Mel's. And meron pa akong isang memorable moment. Alin yun? Meron kasi akong tumbler na Oo. hindi ko tinatapon hanggang ngayon. Ano yun? It's because nagka-dent siya dahil Ayun. nahulog siya ni Adi. Hindi ko alam yun! Saan Oo. pinahulog? Parang he's Sa backstage? sa backstage, parang bago siya mag-perform, like he's playing with one of his members Oo, or oo. kasama niya, gano'n. Tapos parang yung aking tumbler nasa may chair, tapos parang aktong
papaluin niya ng chair. Tapos nahulog yung tumbler. Tapos nagka-dent siya. Okay, so this is dent from Adi. So I think it's for gifts. Parang Oo, gano'n. parang kapag ibang tao yata yun, parang nagagalit Sir Melvin. Bye, Sir. Pero si Adi yun eh. So, Oo, kaya isi-save. So, yun yung mga memorable moments namin. Share namin sa inyo guys yung mga moments namin later. So, ngayon, nag-ready lang kami for the host. Kaya nagkaroon ako ng konting chit-chat with Sir Mel's. Tapos magpa-practice kami later. We'll show you the practice, the backstage mamaya. Sir Mel's, thank you so much for sharing. Thank you so much. Tignan niyo natin guys, ngayon nag-elevate na siya for 3 years. Nag-start si Sir Melvin, wala pa siyang car noon. Last year, nakasabay Yeah. na ako. This year, Oo. makikisabay pa rin. yes, of course. Hatid kita ulit. Yes! Congratulations, Sir Melvin. And last year, bago-bago pa lang ako nagda-drive. Ay! Safe naman, guys. Safe naman, oo. Ngayon, pro na pro. Ngayon, okay na. Parang I think. Kayang-kaya. Kaya. So, the story of Sir Mel show din na yung gusto natin gawin, inspirasyon din siya sa akin, sa ibang tao kasi parang at some point, imagine from 2018, 2025, that was 7 years. 7 long years. So, syempre, minsan pag may gusto tayong gawin, maranasan, minsan pag di natin nakikita yung effect, parang, ay, ayaw ko na, Yeah. parang di pa naman ako kumikita dito. Pero look at Sir Melvin, yung dating side hustle niya, ngayon, source of pangkabuhayan! Mayaman na siya! And parang, I think share ko lang din, especially for those who want to pursue. Kahit hindi man hosting, parang kung meron kang isang Craft. bagay na gusto mong gawin talaga. Mm-mm. Parang sabi niya kasi, parang work more than what you're paid for until you are paid more than what you worked for. Parang Wow. ganun. So I think that's one thing na parang na-elevate din Yes. yung experience. Kasi right now, parang I started with like 500 pesos na TF or Oo. minsan parang ano lang, like food lang, kakain Yes! ka lang. ganun. Yeah, I've experienced that too. Pero ngayon, affordable pa rin naman yung rate natin. Contact Sir Melvin to find out. So sana mas marami pang, at saka before kasi Sir Melvs no, yung hosting, parang they see it as parang ano, hindi siya parang nakikita sa atin na magiging profession. Parang Yeah. side hustle lang talaga or pakiusap, ganun. Pero And right now, people really want to have like programs. Especially ngayon, bawa mga company meetings lang. Hindi lang siya yung basta sit down meeting ngayon. Usually, they have program. And yung mga tao ngayon, since siguro I think with the effect of social media Yeah. also, lahat, di ba? May mga gender reveal. Oo! Binyag nga. program, Binyag mga ganun. program, lahat. Engagement, mga ganun. Marami na, no, Sir Mels. Who knows, mas marami. Siguro, it's a reflection din na how we Filipinos love celebrations. Kaya we And want being to... together. Yeah, we want to make every celebration na ganun ka-memorable. Kasi totoo yun, minsan lang sa buhay, lalo na Yeah. wedding, di ba? Sige, guys. Magpa-practice lang kami, guys. Pero thank you for watching. Follow Sir Melvin! Ladies and gentlemen, welcome to the University of the Assumption Student Night, Elevate 2025. Joining you until midnight, here are your hosts, Melvin Aguilar and Sarah Lugtu. Good afternoon, ladies and gentlemen! Hello, Assumptionists! I am Sarah Lugtu. And I am Melvin Aguilar, And this is Elevate 2025! So dito, tatanungin namin ulit kayo ng ating mga $1 million question every UA student night. Yes! Ano yan? Sino dito ang may mga may mga kasama pa rin sa UA concert for tonight? Wala! Sino naman dito ang mga single pa rin kagaya namin? Minsan, nagiging familiar lang tayo without their presence. But the love is still Still there. there. Kaya parang when we see them, When we see them, parang nandun pa rin yung May spark pa rin, yung connection, no? Parang they're important part. but it doesn't mean naman, especially it depends on the situation. Kasi Yes. may mga na-in love talaga na grabe yung pain na naranasan. Yes. And I Kaya- think yung familiarity na doon sa pain na yon, Yun yung next Yun day, yung- kaya yeah. wala na I think- silang connections. Pero, gusto ko sanang tanong, how are you with your first love? With my first love, I think since that's very young, parang Oo. gano'n. Of course, dun sa, nung time na yun, ano pa, it's not like the Melvin, parang Right. Melvin season 1. The beginning? Oo, the beginning pa lang siya, gano'n. Dati kasi, parang ang simple lang, Oo, ang tingin natin sa sa pag-ibig. ibig. Parang, when you get there, you just... Prioritize. Yeah, you have... Intake ang end goal. Pero ngayon, parang
meron na tayong mga, actually ang dami ng mga terms, na Terms. about like, red flag ba yan? Ano ba yung, Oo. ano ka ba niya? Oo. Meron na yung parang back burner, may mga ganun na may mga eksena, ganun, di ba? love Parang bombing. love bombing. So parang naging complicated. Naging complicated na in a way na parang we define love actually in different ways. Mhm. No, pero parang going back, Yeah. ano ba talaga, di ba? Yes. Kasi dati, ang palagay ko rin, I think I was high school nung nauso yung mga songs na to. Parang in love ako sa idea ng love. Love, Yeah. actually. Parang akala ko it's as easy as this song sounds. Pero now that I am getting older, parang kahit hindi ko na masabi, gusto ko lamang sa buhay ang yakapin mo. Especially when you get to meet a lot of people Mm-mm. na iba-iba yung, let's say, personality nila. Mm-mm. Parang meron kang somehow nagiging familiar ka sa template ng halimbawa yung tao na to parang eto yung magiging meron ka ng mga anticipation na gano'n. But to the point na parang ako rin one time like syempre yun nga nasa late 20s na tayo parang eto na yung age na are you going to settle or hindi parang gano'n no. Then I realized lang na parang what if we go out of the norm na parang okay lang din naman na hindi ma-in love. Yeah! Di ba? Like, love, self-love is a form of love. Parang ganun. So, I think it's just that, syempre, masarap naman din talaga sa feeling na merong taong in a romantic way tinitignan ka niya as very special as you are. Pero if you don't get that to other people, why not give it to yourself? Diba? Kasi kami, I don't know if you would agree, pero yun yung common sa amin, Sir Mels. We value #self-love. Self-love. So, Kahit hugot kami ng hugot sa mga spills namin, actually, we're okay. yeah, okay lang. Yeah. We're doing fine. Yeah. Pero baka meron dyan. Date lang daw. Kahit coffee lang tayo. Oo. It's on me. Galante pala, Sir Mels. Sasunduin pa kita. Oh! Pagluluto ka pa niya. Guys, magaling siya magluto. Yes. Nakita ko yung mga holiday ulam niya. Oo. May shrimp, may lechon belly ba yun? Oo. No. Guys. Hi guys! So we're here at the University of the Assumption Hotel. Shout out sa UA Central Student Council para sa elevated experience namin. So ngayon we are still here preparing, nagsa-sound check yung mga band. So, at around 2 o'clock, kailangan na naming bumaba at mag-ready. Pero as of now, nakapag-vlog kami ni Sir Melvin. And then, nag-rehearse kami ng slide. So, ngayon, magre-ready na kami para sa aming outfit and para fresh kami for later. So, we're preparing for the hosting. So, naka-OOTD kami ni Sir Mels. Outfit check. Anong suot, Sir Melvin? Wala, dry fit lang. Dry fit lang, pero wag ka. Hindi pa tapos yan. May layering pa yan. Yes, ako naman. Kiddo inspired. Wait, pakita ko sa inyo, guys. Eto, guys. So, sa kinabutihang palad, same kami ng medyo texture ng... Yeah, Sir Mel! Same tayo! Ng texture. So, naka-jumper ako, tas white na long sleeves. Parang I wanna look like Korean kiddo. Pero guys, tiis ganda to. Si Sir Melvs, meron din siyang white polo. Yeah. Marami kaming outfit check ni Sir Melvin laters. So, waiting lang kami guys kung kailan kami bababa. So, ngayon, ito ang outfit namin. We look like cool kids. Diba? Yes, Sir Melvs. Pag siya close, no? Yes. Yeah, sayang naman yung chest. At saka yung fit na damit. So, this is our first outfit.